afternoon, everyone. So, ang ating tatalakayin ngayon ay patungkol sa lesson chunking and micro-basics. So, ano nga ba ang lesson chunking? Breaking down difficult text into more manageable pieces and making students realize chunks in their own words. So, ang learning chunking ay discarded sa pagtutulong kung saan ang malaking konsepto o informasyon ay nahati sa mas maliit na mga bagong chunk upang gawin mas madaling mabahan at may kaya ng mga panghalan. Halimbawa na lang dito is, kung magbibigay lang sa blog na mga laysay o tula, di ba mahaba yun? Siyempre, parang boring yung nagiging tapos yung ginagawa na lang minsan ng ibang teacher is parang step by step na lang ito. Pinapaliwanag nila upang matutunan lang kanilang estudyante. Basta yung why chunk concept. Okay, thank you. So, sinasabi ni George A. Miller dito noong 1956 na ang konsepto ng chunking ay nagpapakita ng ebidensya na ang working memory ay may limitadong kapasidad lamang gawin. At ngayon ay 4 step tayo to chunking information. Step 1, maaari mo bang basahin? Yun? Yes. Step 1, start at the highest level. Use elementary. Hoy! Magbantay ka kung sino lalabas ng classroom to according to Sir Rolly. Use at Nasa labas? Nasa labas. Strategy or determine the content. Hierarchy of course. There will house all students and value to be organized in progress order. Okay, so, ibig sabihin nito ay nagsimula ng proseso sa pinagkamataan na ang taas ng informasyon. Sa pamamagitan ng chunking strategy, ay binabahagi natin ang malaking piraso ng informasyon sa mas maliit na may unit o subject. Pagsimula sa pagtukoy kung ano ang mga pangunahin o na dapat sa category kung saan o kasi sunod-sunod. Yung parang magbibigay tayo ng topic or topic sa ating mag-aral. Di ba sunod-sunod ito sa inihan? Tinitingnan natin yung isang module na sunod-sunod pa nabigay natin. Okay, Step 2. Step 2. Step 2. Module 3. Module 5. Module is more related to activities together lesson. Continue with this process until content is broken down to the topic level. Okay, thank you. So, ibig sabihin nito ay hatiin ng mga module sa mas maliit na may kaugnayan sa mga piraso at ito ay magiging yung pagtulong sa pagproseso na ito hanggang mabasag ang content sa ating mga topic. Halimbawa nito is ang sa module ay patungkol sa mathematics, basic mathematics. Maaaring atin sa mga lesson tulad ng addition, subtraction, multiplication, at division. Pagkatapos ang bawat method ay maaaring ito. Pagkatapos ang bawat method ay maaaring atin sa mas maliit na mga topic. Okay. Step 3. Step 3. Step chunk at the storytelling. When you have a solid module and reference topics organized about it on each screen, consists of the one chunk of the basic information. Ito ay nakapagulay na i-organize ang ilalaman sa paraan ng bawat screen ay
specific na halimbawa. Halimbawa, ang pagsasalaysay sa pagdarami ng mga numero. May isang digit. Diba nakikita din naman natin sa modules is meron yung sa math, basic. Diba meron yung parang 1 plus 1 yung parang ganon kasi isa-isa lang yan siya. And then step 4, throughout the process, given terms of working memory, do you really need to include all the content you have in front of you? If not, get rid of it from the extraneous context. Less is more. See 20 marks that you must know about working memory. so ito ay nangunguhulugan ng mga isang aktibong memorya sa pagbuo ng proseso. Kailangan mong isama lahat ng nilalaman na nasa harap mo. Kung hindi alisin ng lapis na nilalaman, mas maganda ang code. Ang code, diba? Diba? Diba sa code ng isang lesson, meron kasi mahaba yun. Diba kung talaga parang nahihirapan yung mga estudyante. Kaya kung mag-drop down tayo ng lesson is, kung maaari, direct to the point na lang ito para mas malaman ng ating estudyante. And then meron tayo dito is procedure in lesson chunking. Mali mo bang basahin? So, ang ibig sabihin ng chunking ay ang pagdiwa o paghati. Ganon din yung sinasabi ko kanina. Kung magbibigay tayo ng tula o salaysay sa ating mag-aral, parang nahihirapan sila kasi mahaba talaga ito is step by step na lang natin ibibigay sa kanila o ikukwento. And then sa step 4, Review reading strategies before having students work paraphrasing the text. It is helpful to go over specific decoding strategies. So, ang ibig sabihin ng review reading strategies ay ang pagpapalik tanaw o pagpapalitan ng mga diskarte o pamamaraan sa pagbasa o pagpapasiguro na unawaan ng mga mag-aral ang mga sumusunod na gawain tulad ng pagsasalin ng mga testo sa kanilang mga sariling salita. Halimbawa na lang ito is kung mabibigay tayo ng isang topic sa ating mga aral, diba? Pagtapos natin ituro yun sa kanila, syempre magtatanong tayo sa ating mga aral kung may natutunan natin. Yes, diba? Yes, tapos ito naman sa tayo ng chat. So, ang ibig sabihin naman ng chunking sa text ay ang pag-iwa o pag-gani ng testo sa mas maliit na bahagi o unit ng gawain ng mas madaling maintindihan ng mga mag-aral. Ang ginagawa na naman Opo, para mas maintindihan natin, di ba kapag short? yes po. Okay, dito naman tayo. Ako na po. Student portraits meaning students would rewrite the chunking in their own words. So, ang ibig sabihin nito ay ang pag-proseso sa ang mga mag-aral ay hindi bias na magsulat ng mga bahayag o bahagi ng testo gamit ang kanilang sariling mga salita o kanilang. Ito ay hinihiling natin sa ating mag-aral na kung ano ba ang kanilang nalalaman sa ating lesson, di ba? Kung may natutunan ba ito sila sa ating paksa. And then, last. So, ang ibig sabihin naman ito ay ang pagproseso ng pagsusuri at pagbabahagi ng mga testo sa mga mag-aaral upang magbukoy ang kanilang
sa pagbasa, maaaring ito magamit pagpatutunan ng mga mag-aral na iambit ang kanilang mga version ng testo. Halimbawa na lang dito is, pag magbibigay tayo ng isang gawain sa ating mag-aaral, di ba? Yung parang group activities sa kanila. Di ba? Ito yung pangkat-isa, pangkat-dalawa. Tapos parang nagbibigay sila ng kanyang-kanyang opinion. Next. Training technique, which helps the teacher training to master the teaching skills. It requires the teacher training to using a specified teaching skills for a short time to a very small member of pupils. So, micro-teaching, yun yung pinagawa sa atin ni Sir Antonino sa PED 6. Parang nililink tayo dito mag-demo teaching para marami tayong natutunan na teaching skills. And micro-teaching basics ay may management step. This involves the selection of the topic as related sample of such rich in which the use of components Teaching dapat may plano tayo kung ano ang gagawin natin techniques. May number to teach Amida. This involves emotion. Attend the teacher training to use the component of the skill in suitable situation coming up in the process of teaching learning as per his her planning or activities. So, ito lang yung Ito yung sa amin. Dapat plano tayo magturo, dapat i-involve dito yung teaching skills, mga techniques. And sa feedback, This term refers to giving information to the teacher, training, and performance. ako na lang. So, yun yung nagbibigay advice. Parang ano sila, sabi sila kung ano pwede doon sa ginawang micro-teaching ng estudyante. Ano ba yung pwede parang bawasan kung may mali na nagagawa o yung pwede yung kita. Yes, improve. Tama. And dito naman tayo sa reflect. Lahat, please, with our plan. Diretso. Hanik mo na. Big. Diretso po tayo. Hello. DTH. This involves teaching
the same group of pupils, if the topic is changed, or the different group of pupils, if the topic is the same. It's a matter of, para siyang grade plan, then yung sa grade plan, yung mga plano nyo kahapon, ay yung plano nyo ngayon, parang yun na sabi ni Ma'am Lupian. Wait lang. Yung sa grade plan, di ba sabi ni Ma'am Lupian na kung kapag sa lesson planning daw, kung hindi niya daw na-target yung topic daw doon, parang doon daw nagsakit topic, eh, balik, i-revise daw. The same way sa teach. Kung for example, tayo, nag-report tayo, tapos hindi natapos, bukas, ganun din mangyayari. The same thing din sa Litlan, pati sa teach. Nag-agi siya na lang ako sa Litlan, kasi hindi ako nasa Litlan. Pero happy birthday. Marhaida, nagtitismisan, wow, si Ma'am Gwen. Sa harapan. Kasi sa harapan. This is the most important signal component of ang halimbawa ng repeat ka ay kapag ang training ka ito ay nagpapalisa ng kausayan sa wastong paggamit ng mga technique sa pagtuturo. Ang mentor ng guro ay nagbibigay ng feedback upang palitan o baguhin ang parte ng mga pangangaral ng pagtuturo. Nakita naman tayo sa component of micro-teaching. I need mas ang micro-teaching consists of size of the class, length of the content, and teaching method, and explain. Ang micro-teaching situation daw ay kasali na dito yung gano'ng kalaki yung class at saka yung haba ng content ng pagtuturo. Yes, same lang dito sa micro-teaching basic. And the next is teaching skills. Hazel. Teaching skills. The development of teaching skills. Skills of the students. Teachers is providing performance such as demonstrating skills, backward writing, skill of asking questions. Dito sa teaching skills, aims to develop teaching skills in student teachers. These skills may include effective lectures delivery, blackboard writing, questioning techniques, classroom management, or other essential. Student teacher, ito the student who gets the training of a teacher is called student teacher. Yes, pag-coordinate na tayo, sumasailangan na tayo sa student teachers. Dinedeploy na tayo sa iba't ibang school para
Feedback devices providing feedback that is essential to make changes in the behavior of the students. Feedback can be provided in the feedback questionnaires. Feedback devices pwede tayo magbigay ng feedback pwede sa video, like sa online natin, pwede tayo magbigay ng feedback ano yung na observe natin sa pwede din using yes. Micro-teaching and grade. Micro-teaching laboratory. Necessary facilities of feedback. Content in micro-teaching laboratory. Yung pares kay Ma'am Lucian, with the same matter of Ma'am Lucian, Sergolines, like what you have experienced last year, last month, last year, last week. Ang micro-teaching laboratory isang posibilidad na nilagyan ng mga pinakailangan kapasidad tulad na lamang ng